Bilisan mo nang mag-ayos ng mga gamit dyan. Kailangan nating magmadali bago pa nila tayo maabutan. Hindi na ako sasama sa'yo. Ayoko sumama sa'yo. Ano bang sinasabi mo dyan, Carla? Umayos ka nga. Kapag naabutan nila tayo rito, parehas tayo masusunog ng buhay. Sawang-sawa na akong tumakbo at tumakas. Mas mabuti pang mamatay na lang eh. Total, kahit saan tayo pumunta, lagi nila tayong pinagbibintangan ng mga aswang. Kung kanina ka pa kumilos, hindi na nila tayo makikita rito. Alam natin sa sarili natin ang totoo. Hindi dapat tayo matakot sa kanila. Hindi pala totoo eh. Bakit parang takot na takot ka? Bakit laging takas yung solusyon mo, imbis na harapin sila at patunayang hindi totoo ang binibintang nila? Ina mo ko, Carla. Kung aswang ako, di sana'y aswang ka rin. Kumilos ka na. Nandyan na sila sa labas. Ako na lang haharap sa kanila kung hindi mo kaya. Mama. Aswang Radio. Naku Poy, bakit ganun? Bakit parang may hidden galit itong si Carla sa kanyang mama? Well, siguro ang reason dyan, Pao, Ano? ay dahil pagod na rin siyang palipat-lipat or laging tumatakas. Sino ba namang hindi mapapagod ng ganun, di ba? Well, kung sa bagay, tama ka naman dun Poy, pero ang real question dito, bakit kaya sila pinagbibintang ang mga aswang kahit saan sila pumunta? Hindi kaya mga aswang talaga sila? Tingin mo. Siguro, pero bakit hindi alam ni Carla kung aswang nga sila? May mga aswang bang late na nalalamang mga aswang sila? Hindi ko alam. Bakit mo ko tinatanong? Teka muna Poy ha, search ko muna yung mga tanong mo. Nakakaloka ka. Pero alam ko meron eh. Lalo na kung hindi in-expose sa gawaing aswang. Tsaka sinanay kumain ng normal na pagkain ng tao. Pero hindi po Kasi kahit ganun, sa pagkakaalam ko lang ha, nakakaramdam din sila ng init. Yung bang parang tawag ng laman. Hindi yung pakikipagtalik bigla Ay. kang natawa kasi. Akala ko yun na yun. Yung parang nasasabik silang kumain ng laman ng tao. Ay oo, isa pa yan. Di ba hindi talaga sila aswang? Bakit ba akong tinatanong mo? Kanina ka pa tanong ng tanong ha? Sino naman ang kasama ko dito? Ikaw na. Ay, oo nga pala. Ako lang pala. Parehas tayong walang alam, pero si Sender na lang kaya yung tanongin natin, Poy. Total, siya naman yung nagpadala nito And siya lang talaga yung nakakaalam. Buti pa, tuloy na lang natin yung kwento. Ay, hindi ako papayag na ganun-ganun na lang yun. Siyempre, bago ang lahat. Kung hindi pa kayo nakafollow dito sa channel natin, please subscribe, like, Yes. share, and ring the bell para lagi kayong ma-notify sa bagong upload dito sa Aswang Radio. Alamin na natin ang istorya ni Carla. Let's go! Magandang araw po, Paula and Popoy. Pati na rin sa ating listeners. Ni minsan, hindi ko iniisip na magpapadala ako ng mensahe sa ganitong programa. May parte kasi sa aking hindi pa rin tanggap lahat ng nangyari. Kulang pa rin ako kahit anong gawin ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carla. Lahat ng pangalan dito ay binago ko, pati na rin ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang lahat. Ayoko na po itong gawing komplikado, pero gusto kong may makarinig at makaintindi sa akin sa kwento kong ito. Nangyari po ito halos 2 dekada na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon daladala ko pa rin ang sakit. High school lang ang natapos ko. Madalas akong maging tampulan noon ng tukso sa eskwela dahil aswang daw kami ng nanay ko. Palaisipan sa akin kung paano yun nasasabi, gayong alam ko naman sa sarili ko kung ano ang totoo. Hindi ko alam kung saan yun galing at kailan nagsimula. Basta't simulat sa pool, mula nang magkaisip ako, namulat na akong palipat-lipat kami ng tirahan ng nanay kong si Clarita. May minsan pang ang sinunog ng mga tao ang tinitirhan naming kubo. Galit ako sa kanila, pero gusto ko rin silang maintindihan kung saan sila nanggaling at paano nila yun nasasabi. Hanggang lumipat kami sa isang maliit na baryo sa bayan ng Capiz. Hindi ko akalaing sa paglipat namin doon,
malilinawan na ako sa kung ano ba talaga ang totoo. Ang tagal na panahon na rin mula nung umalis ako rito. Dito ba, hindi na tayo mapagbibintang ang mga aswang? Huwag mo na munang isipin ng mga bagay na yan. Ngayon, kailangan nating maghanap ng matutuluyan. Wala ka bang naiiwang kamag-anak dito, Ma? Hindi ko alam kung may buhay pa sa kanila. Matanda na ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko naman hindi ko alam kung nasaan. Bakit ba kasi umalis ka dito nung pinagbubuntis mo ko? Tapos, babalik ka rin naman pala pagkalipas ng 20 years. Ay, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo? Itinakwil nga ako ng pamilya ko dahil nabuntis ako at hindi pinanagutan. Diskrasyada ako sa paningin nilang lahat, kaya yun, lumayas na lang ako. Sana naman dito maging tahimik na yung buhay natin. Ayoko nang lumipat. Napapagod na ako. Hindi na tayo aalis dito. Pangako ko yan sa'yo, Carla. Ilang beses mo nang ipinangako sa akin yan. Napapagod na rin ako maniwala sa'yo, Ma. Magtiwala ka lang sa akin, anak. Hindi naman kita pababayaan kahit anong mangyari. Alam mo namang tayo lang ang magkakampi, hindi ba? Opo. Ang pakiramdam mo, ayos na ba? Nilalagnat ka nung nasa biyahe pa tayo. Medyo ayos naman na po. Mabigat lang ang ulo. Sa sipon mo yan. Kapag may nadaanan tayong tindahan, bibili tayo ng gamot. Sakay kayo! Sakay kayo! Matanong ko lang muna kung may alam kayong murang paupahan. Yung pang 2 tao lang kasi kami lang naman itong anak ko. Nako, sakto-sakto at may paupahan ang biyanan ko. Mura lang din. Gusto nyo bang tingnan para makausap nyo na rin sila? Ay, ganun ba? Sakto, sige, titingnan namin. Sumakay kami ni Mama sa tricycle. Maraming tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon. Minsan ko nang narinig sa iba na sa Capiz daw ay may mga aswang. Naglalaro tuloy sa isip ko na baka kaya gusto ni Mama na doon na kami tumira para wala nang mambintang sa amin. Kasi sanay na ang mga tao roon sa aswang. Hindi ko nga lang alam kung talaga bang totoo yun. Tumatama sa mukha ko ang sariwang hangin kaya bahagya akong nakaramdam ng ginhawa. Napatutuhanan kong iba talaga ang hangin sa probinsya kaysa sa Maynila. Marami ring puno at hindi nagtataasan ng mga building. Normal lang talaga ang mga bahay at mukhang payapa. Kung bumalik po tayo rito, ibig sabihin, pwede ko makilala rito ang tatay ko? Pwede, pero huwag mo nang hanapin ang gagong yun dahil wala din naman siyang kwenta. Hindi ko naman po hahanapin. Tinatanong ko lang kung may posibilidad ba? Meron naman. Huwag mo na nga lang talagang balakin kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Hindi po. Nako, inuubo ka na. Takpan mo nitong tawel ang ilong mo para hindi ka nakakalanghap ng alikabok. Baka mas lumala pa yung ubo mo. Sa kayo galing? Bago lang ba kayo rito? Oo. Ngayon lang kasi kami nakapunta rito dahil galing pa kami ng Maynila. Pero ba? Dito na ba kayo o pansamantala lang? Depende yon kung magiging maayos kami rito. Kapag naman hindi, baka umalis na lang ulit kami kung sakali. Pero payo ko lang din. Huwag nang hayaang lumabas ang anak mo, lalo na sa gabi. Medyo hindi kasi ligtas para sa mga kagaya niyang dalaga. Bakit? May nangunguha ba o ng durukot dito? O di kaya mga pagala-galang rapist? Hindi. Pero mas delikado pa kumpara sa mga tao. Siguro naman may nakarating na sa inyong chismis tungkol dito sa lugar namin. Mga aswang po bang sinasabi nyo? Yun po kasi nga alam kong meron dito. Oo, Neng. Totoo yun. Hindi yun gawa-gawa o istorya o haka-haka. Ako mismo na dito na lumakit tuwanda, napatunayan ko na yon. At hindi rin nakaligtas ang asawa at anak ko.
Um, Biniktima ho nila? Oo, pero hindi pa nakontento at sinunog nila ang bahay ko. Grabe ho pala talaga sila, no? Nandito na tayo. Magkano ang pamasahe? Libre na lang para sa mga bagong dating kagaya ninyo. Sandali lang at tatawagin ko ang biyanan ko para makausap nyo, ha? Bumaba ang driver at pumasok sa isang bahay. Hindi naman malaki, pero konkreto, maayos at may kulay ang pader. Maya-maya pa, lumabas ang isang matanda. May nakataling panyo sa ulo na may dahon. Puting-puti na ang buhok nito, pero mukhang malusog pa naman ang pangangatawan at malakas pa. Nakalapit agad siya sa amin ni Mama, nakabababa lang ng tricycle. Bumaba ang tingin ko sa nakasabit na botelya sa leeg niya. Kumukulo kasi yon na para bang may sariling buhay. Ay, magandang araw. Wala nang bakanting bahay. Umalis na kayo rito sa amin. Pero ang sabi ho sa amin ng... Wala na nga. Marunong pa sa may-ari. Umalis na kayo rito kung ayaw niyong sabuyan ko kayo ng kumukulong langis. Ba, dahan-dahan naman ho kayo sa pananalita ninyo. Maayos naman po namin kinakausap at tao po kaming humaharap. Tao? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Iha? Tao? Tao ba talaga kayo? Mga aswang. Alis na! Baka hindi ako makapagpigil at tawagin ko lahat ng mga tao rito para kuyugin kayo. Hindi kami mga aswang. Hanggang dito ba naman ganyan ang ibinibintang nyo sa amin? Carla, tama na. Huwag ka na makipagtalo pa. Umalis na lang tayo. Pasensya na rin. Pero hindi ko na kayo ihati. Ibaba nyo na lang ang lahat ng gamit ninyo sa tricycle ko. Bakit po ba ganyan kayo? Hindi naman namin kayo inaano. Carla! Carla, anak! Nako, inaatake ka ng hika. Halika na, dali. Bibili tayo ng tubig. Nay! Hindi ka raw. Tulungan mo! Wala akong pakialam kahit mamatay pa yan sa harap ko. Isipin mo na lang ang anak mo si Gracia. Mahika rin siya noon, di ba? Manahimik ka na rin eh. Ano naman kung parehas sila ng anak kong may hika? Hindi dapat tinutulungan ng ganyang klase ng mga nilalang. Nang demonyo yan mga salot niya sa lipunan. Ayoko na dito, ma. Hanggang dito. Ganyan yung paratang nila. Hayaan mo na sila. Halika na. Wala tayong mapapala sa mga yan. Hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling ang galit ng matanda. Samantalang yun pa lang naman ang unang beses na nakilala namin siya. Iniwan muna ako ni Mama sa isang tabi at naghanap siya ng malapit na tindahan. Medyo nahimasmasa naman ako nang makainom ng tubig. Pagkatapos nun, naghanap ulit kami ng ibang paupahan. Awa naman ng Diyos ay hindi rin kami inabot ng gabi at nakalipat na kami. 1,000 ang upa para sa isang maliit na bahay. Sakto lang para sa aming dalawa ni Mama. Ganun pa lang ang presyo ng paupahan noon at may 1 buwang advance din. Mabuti na lang at may naipon kami ni Mama sa pagiging tindera sa isang palengke sa Maynila. Matanong ko lang po, ma. Kilala niyo ba yung matandang yun? Bigla-bigla na lang kasi nagagalit eh. Hindi pa naman niya tayo kilala. Hindi ko kilala yon. Alam mo na, siguro dahil matanda na. Alam mo naman ang mga matatanda anak, mabilis na magalit at uminit ang ulo. Yung driver din kasi, parang naging ilag sa atin pagkatapos tayong sigawan ng biyanan niya. Hindi ko rin alam. Hayaan mo na yon. Huwag mo na masyadong isipin. Tsaka, sabi niya, hindi daw tayo tao. Aswang daw tayo. Bakit naman gano'n ang sinasabi nila tungkol sa atin? Maayos naman tayo ah. Mukha ba tayong aswang, ma? Kung aswang ako,
Kakainin ko na lang sila para tumigil na sila sa sinasabi nila eh. Ay, ewan ko ba sa kanilang lahat? Oo nga pala ma. Nakita mo ba yung kwintas ng matanda? Alam mo po ba kung anong tawag doon? Alin? Hindi ko yata napansin. Ang galing kasi, para siyang may sariling buhay. Kumukulo yung kulay berde na maliit na bote. Ano? Anong kumukulo? Nakita ko po yun. Yun yung una kong napansin sa kanya. Ay, ewan ko. Wala naman akong alam pagdating sa mga ganon. Uso pala talaga rito yung mga herbal tulad nung nakatakip sa noo niya, no? Nakakagaling ba talaga yun? Ano ba, Carla? Ang dami mong tanong. Gabi na. Magpahinga ka na ron sa kwarto mo kaysa kung ano-ano yung tinatanong mo dyan. Hindi ko rin naman alam ang sagot sa mga yan. Bakit naman bigla ka nagagalit dyan, ma? Sus, para nagtatanong lang naman eh. Ay nako, kakairita na rin kasing sumagot ng sumagot. Magpahinga ka na doon at bago pa ako tuluyang mainis sa'yo. Sige po pala. Good night, ma. Sumunod na rin po pala kayo agad sa kwarto, ha. Alam kong pagod din po kayo. At pasensya na. Nagtataka man ako kung bakit biglang ganun ang inasal ni Mama. Sumunod na rin ako sa sinabi niya. Pumasok ako sa kwarto. Pagod man, pero hindi ako dinadalaw ng antok nung gabing yun. Nakailang ikot na rin ako sa higaan, pero hindi talaga ako makatulog. Isang oras ang lumipas, narinig kong bumukas at sumara ang pinto. Ha? Lumabas pa si Mama? Gabi na. Saan naman kaya yun pupunta? Pinag-isipan ko pa kung susundan ko si Mama. At nanalo ang pag-aalala na baka mapano siya sa labas dahil gabi na talaga. Ay, ito talagang si Mama. Mas matigas pang ulo sa akin kung minsan. Saan naman kaya nagpunta yun? Alas 10 na eh. Ang lamig. Hindi ako nakapagsuot ng jacket. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Wala naman kasi talaga akong alam sa lugar na yon. Nangilabot pa ako nang maalala ang sinabi ng driver na totoo ang mga aswang sa Capiz. Hindi pa nakatulong na may naririnig akong mahihinang kaluskos mula sa kung saan. Walang gaanong bahay sa barangay na yon. Hindi dikit-dikit at may ilang metrong pagitan bawat isa. Maraming puno at talaman. Hindi naman liblib, pero parang gano'n na rin. Maya-maya pa, habang naglalakad papunta sa hindi ko naman alam, may narinig akong huni ng kakaibang hayop. Ay, Diyos ko, ano yun? Dapat pala hindi na ako lumabas. Maya-maya pa, naaninag ko ang isang paparating na tricycle. Nang makalapit ito, tuluyan kong nakilala kung sino. Yung driver din na nasakyan namin, si Mang Rene. Inay, umano ka dito sa labas. Gabing-gabi na. Hinahanap ko po si Mama eh. Lumabas po kasi siya. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Nag-aalala ako at gabi na. Saan naman pupunta yon? Ikanyo nga bago lang kayo rito. Ibig sabihin, hindi niya rito kilala tong lugar. Yan nga rin po ang iniisip ko. Huwag mo sanang mamasamain tong tanong ko, inay. At pasensya na rin sa inasal ng biyanan ko, pero hindi ba talaga kayo mga aswang? Paano ako makakasigurong hindi kayo mambibiktima? Hindi nga po kami mga aswang. Ni minsan hindi naman kami kumain ng hilaw na karne o laman loob. Kung ganon, bakit kumulo ang anting-anting ni nanay? Kumukulo ang laman ng botelya kapag may malapit na aswang. Kayo lang naman ang nandoon eh. Ho? Totoo po ba yan? Hindi ko po alam eh. At saka, baka nagkakamali lang. O baka naman po,
Kayo talaga ang aswang. Hindi nagkakamali ang anting-anting niya. Lalo na't siya may gawa nun. Siya po ang may gawa? Oo. Halos lahat dito sa baryo namin ay nabentahan na niya ng ganong klaseng anting-anting bilang proteksyon sa aswang. Albularyo ang nanay, kaya bigla na lang din siyang nagalit kanina dahil kumulo ang bote niya. Hindi po talaga kami mga aswang. Oh, sige po. Kapag napatunayan nyo, ako mismo magpapasunog ng sarili ko. Sige na, sige na. Halika na at sumakay ka na nga rito. Ihatid na kita pa uwi sa inyo. Hintayin mo na lang umuwi ang mama mo kaysa mapano ka pa rito. Kaargo ni konsensya pa kita kapag nagkataon eh. Sige na nga ho. Napilitan akong sumakay at umuwi na lang. Nang maituro ko ang bahay namin, sarado pa rin yun at wala si mama. Dito na ho ako. Maraming salamat po. Dito lang palang naupahan ninyo. Sige, mag-iingat ka palagi, Neng, ha? Hindi ko alam kung bakit parang ang gaan ng loob ko sa driver na yon. Kahit pa nagalit sa amin ang biyanan niya. Pumasok na agad ako sa loob ng bahay. Pinilit ko nang matulog kahit hindi pa nakakauwi si mama. Alam kong magagalit siya sa oras na malaman niyang lumabas pa ako ng gabi para sundan siya. Kinabukasan, nagising ako sa matinding sakit ng ulo. Iba na rin ang dating ng ubo ko. Nangangalkal ng lalamunan hanggang sa dibdib. Masama man ang pakiramdam, pinilit kong lumabas noon para tumulong kay mama sa gawaing bahay at balak ko rin sanang maghanap ng trabaho sa labas. Oh, bakit bumangon ka na sa higaan mo? Kagabi ka pa kinakalkal ng ubo. Mainit ka rin. Kaya heto, naglalaga ako ng luya. Uminom ka nitong salabat nang guminhawa ang dibdib mo at mabilis mawala ang ubo. Kaya ko naman, ma. Plano ko sanang maghanap ng trabaho ngayon eh. Huwag na. Ako ang magtatrabaho para sa ating dalawa. May nakausap na akong pwede kong pasukan. Kaso gabi ang pasok. Pero malaki ang sasahurin. Mas malaki pa kumpara sa arawan ng iba. Ha? Ang bilis niyo naman po yatang nakahanap ng trabaho. At saka, saan nga po pala kayo nagpunta kagabi? Narinig ko kasing lumabas kayo eh. Nagpahangin lang ako saglit sa labas. Kulob kasi rito sa loob at wala masyadong pasukan ng hangin. Lalo na't maliit lang ang bintana. At syempre nagpapaantok na rin. Ganun po ba? Pero gusto ko rin po kasi sana magtrabaho, ma. Kahit sideline lang. Para lang makatulong ako sa inyo. Tsaka nakakabagot naman kung dito lang ako sa bahay. Kung sa bagay, ikaw ang bahala. Basta wag lang yung masyadong mabigat na trabaho. Alam mo naman na sakitin ka at mabilis kang hikain kahit konting kilos lang. Opo, ma. Susubukan ko maghanap kapag maayos na ho siguro yung pakiramdam ko. Natagtago yata kasi ako sa biyahe natin dahil masyadong malayo. Sinabi ko naman kasi sa'yo magtatakip ka ng ilong mo habang nakasakay sa bus. Makulit ka. O yan, nalanghap mo ang usok at alikabok sa labas. Akala mo ba maganda yon para sa mga baga natin? Si mama naman, nagagalit pa. Natuwa lang naman kasi ako sa haba ng biyahe. Ang daming nakikita ng mga mata kong bagong lugar. Ang gaganda kaya ng mga nadaanan natin. Hindi mo nakita kasi tulog na tulog ka. Ay nako, wag mo na akong dinadaan-daan sa ganyang kwento. Maupo ka na rito at mag-almusal ka na. Pagkatapos ay inumin mo na yung luya. Hahaluan ko na lang ng pulot para may tamis at hindi gaanong maanghang. Epektibo rin naman ang mga yan para sa ubo. Sige po, ma. May lakad po yata kayo. Nakabihis kayo eh. Oo. Pupuntahan ko ulit yung nakausap ko para dun sa trabaho. Mas maganda kasi kung makakapagsimula na rin ako agad mamayang gabi. May biodata ka na ba? Kailangan muna nun kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Hindi na daw kailangan, basta iiwan na kita rito. Hindi ko alam kung anong oras ako makakabalik. Hugasan mo na lang yung pinagkainan mo at pagkatapos magpahinga ka na nang mabilis kang gumaling, ha? Ganun po ba? Sige po pala, ma. Mag-iingat kayo,
Teka lang, malapit lang ba rito yun o kailangan mo pang sumakay? Medyo malapit lang naman. Kayang-kaya naman lakarin. O siya, sige na. Aalis na ako. Asikasuhin mo na lang yung sarili mo, ha? Opo, ma. Sinundan ko na lang ng tingin si Mama palabas. Noong araw na yon, nakapagsimula na rin siya agad sa trabaho niya. Kaya nung gabi ay wala akong ibang kasama. Bumuti naman ang pakiramdam ko. Ang problema, nahihirapan akong makatulog dahil ayaw talaga akong dalawin ng antok. Wala naman akong ibang mapagkakaabalahan nun. Doon na naman nagsimulang gumulo ang utak ko. Hindi ko alam ang pangalan ng tatay ko. Ayaw ko namang tanungin si Mama kasi paniguradong magagalit siya sa akin. Pero hindi ko maiwasang maramdaman na kulang ako dahil sa kanya. Gusto ko siyang makilala. Kahit makita ko lang siya ng isang beses, sapat na po sa akin yun. Mabilis lang ding lumipas ang mga araw. Umayos ang pakiramdam ko, kaya naman naghanap na ako ng trabaho. Madalang na kaming makapag-usap ni Mama kasi sa araw ay tulog siya at sa gabi naman ay wala. Nakahanap naman din ako agad ng trabaho. Tindera sa palengke mula hapon hanggang gabi. Pinapalitan ko ang may-ari at ako ang nagsasara ng pwesto niya. Uuwi ako. Aalis pa lang si Mama para pumasok. Papasok na ako, Carla. Maaga kang matulog. Tingnan mo ang balat mo at ang putla-putla mo na. Ulang ka na sa dugo. Opo, ma. Huwag niyo na po akong alalahanin at kaya ko naman ang sarili ko. Bukas po mamamalengke rin ako ng mga stocks natin dito sa bahay. Sige, pero huwag ka nang bumili ng karne at ako na ang bahala ron. Magluluto rin ako ng paborito mong adobong tuyo at mamantika. Sige po, ma. Ingat po sa pagpasok niyo, Naging maayos naman ang pananatili namin sa Capiz. Bukod doon sa matandang albularya na biyanan ni Mang Rene, wala naman ng ibang tao na nang akusa sa amin ni Mama na aswang kami. Tahimik. Bagay na bago para sa akin na nasanay na palagi na lang tinutukso. Pero yun pala ang akala ko. Grabing takot ang naramdaman ko nang may makasalubong akong isang babae habang naglalakad ako pa uwi. Nagtitipid kasi ako noon kaya hindi ako sumakay ng tricycle at kaya ko naman. Yung babae, akala ko baliw. Hindi naman gaanong magulo ang buhok niya pero ang palibot ng mga matay maitim at malalim. Waribay ilang gabi nang walang tulog. Maputla ang kanyang balat, parang hindi lumalabas sa araw. Malamig ang tinging ibinibigay niya sa akin pero may kakaibang ngisi sa kanyang labi. Dahil doon, nakita ko ang matutulis niyang ngipin na parang nabubulok. Bigla niya akong hinarang. Gabing-gabi na, Neng. Ba't naglalakad ka pang mag-isa? Hindi ka ba natatakot? Galing po kasi ako sa trabaho kaya... Hindi mo ba alam na ganitong oras lumalabas ang mga aswang? Ano kung bigla ka na lang nilang hilahin dyan? Hindi naman po siguro. Medyo maaga pa naman ho tsaka malapit na lang din ang bahay namin dito. Hindi ka taga rito, ano? Dayo ka. Hindi mo yata alam kung anong lugar tong pinasukan mo. Pasensya na po. Dadaan lang ho ako. Teka lang, bakit parang pamilyar ang amoy mo? May naaamoy akong kakaiba sa'yo. Dugong, hindi malinis. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Masakit po. Bitawan niyo ako. May lahi ka, no? Huwag kang magmalinis. Akala mo ba hindi ko naaamoy yun? Kaya siguro hindi ka natatakot sa labas ng ganitong oras. Kayong mga kagaya mo. Akala nyo, pwede kayong magtago sa mga baharyong gaya nito. Hindi. Hindi rin kayo ligtas dito. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Alam mo kung anong ginagawa sa mga kagaya mo? Tinutuhog,
sinusunog, tinatanggalan ng tila para hindi na makapambiktima. Aray ko po. Bitawan niyo po ako. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Mag-ingat ka. Magtago ka. Palalampasin lang kita ngayon dahil may kaamoy ka. Pag may narinig ka ng kalisko sa bubong, huwag mong ipikit ang mga mata mo. Dahil baka ako na ang nasa taas mo. Akala ko hanggang doon na lang ang magiging takot ko. Kaso mabilis siyang nawala sa paningin ko. Parang sumabay sa hangin. Alam ko sa sarili kong hindi ako namamalikmata nung mga oras na yon. Para lang siyang aninong itim na bigla na lang nawala sa isang kurap ko lang. Taas baba ang dibdib ko sa sobrang kaba. Akala ko yun na ang huling gabi ko. Ramdam ko pa rin ang hawak niya sa braso ko at ang hininga niya sa tenga ko. Aswang Radio. Fred! Naku naman, Poy! Grabe naman yun. Ang creepy nung ali, ha? Kung ako siguro ang nakasalubong doon, naku, Poy, nag-iskandalo na ako doon sa daan. Hindi ko kakayanin yung ganun, promise. Eh baka naman kasi baliw yun. Di natin alam eh. Or aswang. Oh, Oh, 'di ba? Oo nga. Sabi niya kasi 'di ba, pag daw may kumaluskos sa bubong, huwag daw pipikit si Carla. Kasi baka siya na yung nasa taas. ako friend, di ako aswang o baliw. Talaga? Pero pwede ko ring sabihin kay Carla yon para matakot siya. Well, kung Oh, di sa ba? bagay, tama ka naman dyan. Malay ba natin kung talagang malakas lang yung trip ni ate, 'di ba? Baka trip-trip niya lang yun, Oo gano'n. nga. Pwede nga naman yun. Pero nakakatakot pa rin, Poy. Eh lalo na dun sa part na binulungan niya sa tenga si Carla. Ay, naku. Nakakakilabot yun. Parang feeling ko tuloy, nagsisitaasan na balahibo ko kasi nafe-feel ko rin eh. Goosebumps, no, Poy? Oo Pero nga. nagtataka ako dun sa sinabi na may naaamoy raw siya. Yung amoy dugong hindi malinis. Oo. Plus, yung dapat daw sa mga tulad nila tinutuhog. Ay, grabe. Sinusunog. Ay, grabe naman. At pinuputulan ng dila. Grabe yun. Ibang klase yung utak ni ate, no? Sobrang creepy talaga. Tapos bigla na lang nawala. Para daw anino eh. Eh di ba may ganung ability ang mga aswang? Ay, alam mo, nag-research Oo. ka? Mabilis. Oy, Parang mga vampira na bigla-biglang nawawala o sumusulpot. eh habang tumatagal, mas gumaganda yung timpla ng story nitong si Sender, in all fairness. Kaya, ituloy na lang natin para hindi na masyadong maraming tanong, di ba? Tama ba ako? Yes naman, Pao. Kaya ipagpatuloy na natin. Aswang Radio. Ano yun? Anong klaseng tao yun? Bakit bigla-biglang nawawala? Sa'yo na, Neng! Ikaw pala yan, Carla. Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka nakakita ng multo, namumutla ka. May nakasalubong ho kasi akong ale. Nakakatakot siya. Bigla na lang niya akong hinarang tapos kung ano-ano nang sinabi. Naku, ganun ba? Ako baka si Lorna yun. Madalas talaga nangaharang kapag kagabi yun. Pagpasensyahan mo na't may sakit talaga sa utak ang isang yun. Pero bigla po siyang nawala. Kumurap lang ako saglit tapos nawala na. Mabilis talagang tumakbo yun. Kala mo atleta. Sige na, sumakay ka na. Baka sa susunod hindi na lang baliw makasalubong mo dyan kundi aswang. Ang hilig mo kasi maglakad ng ganitong oras. Yes, hindi ka pa sumasakay. Magkano lang naman ang pamasahe sa tricycle? 10 piso lang eh. Sasakay na po ako sa susunod. Ayoko na kasi siyang makasalubong eh. Grabe, nakakatakot. O diba, natakot ka rin. Doblehin mo ang pag-iingat mo, Neng. Ewan ko lang kung nabalitaan mo na pero nung nakaraan may aswang na nakapasok sa bahay ng buntis. Ayun, nakunan. Oo, ano po yung nangyari sa babae? Gustong gusto kasi ng mga aswang ang sanggol. Kaya buntis na madalas nilang binibiktima. Kaso hindi rin nakaligtas yung nanay. Sinamantala ng aswang.
Hindi pa nakontento at binalikan din kinabukasan ng gabi. Hindi man lang hinayaang makabawi. Tuloy ang asawa, galit na galit sa oras daw na mahuli niya yung aswang na yon. Gigilitan niya ng leeg. Dapat nga lang ho siguro yun sa mga katulad nila. Dapat talagang sunugin sila ng buhay. Sadali, ikaw nang magsuot nitong anting-anting na binigay ni nanay. Ayaw ko kasing nagsusuot ng ganyan eh. Para kapag may malapit sa iyong aswang, malalaman mo kagad. Talaga po ba? Akin na to? Oo, sige, sa'yo na yan. Salamat po, Mang Rene. Ilang taon ka na nga pala, Carla? 22 na ho. Kasing edad mo pala yung anak ko. Si Jessa, kung nabubuhay lang siya. Bakit po? Ano pong nangyari sa anak nyo? Sanggol pa lang nung namatay eh. Dalawa sila ng nanay niyang nawala sa akin nung gabing yon. Ayun, ang mag-ina ko ay kinuha sa akin ng mga aswang. Pagkatapos, sinunog ang bahay namin. Siguro kung nandun lang ako, baka nailigtas ko pa sila. O di naman kaya, kasama na nila akong namatay. Nakakalungkot naman po pala ang nangyari sa mag-ina nyo. Oo, kaya nga kapag nakakakita ko ng dalagang mag-isang naglalakad, sinasakay ko na kahit walang bayad. Nag-aalala kasi ako. Naaalala ko yung anak ko eh. Hindi ko man lang nakarga ng matagal. Nasaan po ba kayo nung nangyari yun? Sumama ako sa pagpapalaot sa dagat para mangisda. Pag-uwi ko na madaling araw, yun, sunog ng nadatnan ko. Pero hindi nakita ang bangkay ng anak ko eh. Kinain ng buo ng mga demonyong aswang. Kaya naman yung binan ko, galit na galit rin sa mga aswang. Solong anak niya si Gracia, tapos pinatay pa. Dinamay pa pati apo. Kaya pala, gano'n na lang katindi yung galit niya nung napagkamalan niya kaming aswang ni Mama. Oo, hindi ko rin naman talaga siya masisisi kung bakit ganun. Lalo na yung asawa niya na bumuo talaga ng samahan para tugisin ang mga aswang na yan. Sabi nga nila may nakita raw sila na isa. At ilang beses na rin daw yung nakita na palakad-lakad dito parang normal na tao lang. Ano pong gagawin nila niyan? Uulihin. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Siya, dito ka na. Napasarap na naman yung kwentuhan natin masyado. Oo nga po no? Sige po Mang Rene. Maraming salamat po sa pagpapasakay tsaka dito na rin sa anting-anting. Makakatulong po talaga to sa akin. Sige na, walang anuman, Carla. Pinagmasdan ko ang anting-anting na hawak ko. Kinabukasan, ikunento ko kay Mama ang nangyari sa akin nung gabi. Nagluluto siya sa kusina habang ako naman ay naglilinis sa sala. Bumaba ang tingin ko sa dibdib nung maramdaman kong parang gumagalaw yun. Nakita kong kumukulo ang botelya, pero maliliit na bulalang. Natakot ako. Baka may malapit na aswang sa labas ng bahay kaya lumapit ako kay Mama sa kusina. Doon ko na lang tinuloy ang kwento ko. Grabe po talaga yung takot ko. Akala ko kung ano na yung gagawin niya sa akin eh. Tapos bigla na lang siyang nawala. Buti na lang din, dumating agad si Mang Rene. Yung driver na nasakyan natin. Tapos yun, buti na lang isinabay niya na ako. Ang sabi niya sa akin, si Lorna daw yung babae na yon at isa na raw yung baliw. Ano? Ano nga ulit ang pangalan? Nino ho, si Mang Rene o yung baliw na si Lorna? Lorna? Opo ma, ayun nga po yung pangalan. Kailangan po mong paulit-ulit. Huwag ka nang magpapagabi sa daan o kaya mas maganda kung tumigil ka na dyan sa trabaho mo. Dito ka na lang sa bahay. Bakit naman ma? Baliw lang naman yun. Anong baliw lang? Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin sa'yo nun. Huwag ka nang pumasok sa palengke. O di kaya naman umaga ka na lang magtinda doon hanggang tanghali. Si Mama naman, kung ano-ano kasi agad yung iniisip, ayoko po dito sa bahay. Sandali. Ano yung nasa dibdib mo? Saan mo galing yan? Ito po. Bigay po ito ni Mang. Amin na yan. Hubarin mo yan. Po, bakit naman?
Ang sabi niya, protection daw to laban sa mga... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya na lang yung hinila mula sa leeg ko at walang pagdadalawang isip na itinapon sa labas ng bintana sa kusina. Sa susunod, huwag kang tanggap ng kung ano-ano mula sa kung sino-sino. Naiintindihan mo ba ako, Carla? Sa ginagawa mong yan, diyan ka mapapahamak. Akala mo mabait sa iyon? Hindi, kinukuha lang nun ang loob mo dahil sila ang tunay na mga halimaw. Pero hindi naman po. Wala nang pero-pero. Huwag mo na ulit kukunin yun, ha? Ayoko nang makita na suot-suot mo pa ulit yun. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang katindi ang galit ni Mama nang makita niyang suot ko yun. Masama ang loob ko nang pumasok ako sa palengke. Akala ko magiging magaan ang loob ko doon kahit papaano, pero hindi pala. Nagkaroon ako ng kaaway sa palengke. Tindera din tulad ko. Nagsimula ang away na yon nang tulungan ako ng isang kargador na buhati ng isang kahon ng plastik na hindi naman mabigat. Siyempre nagpasalamat ako. Hindi ko naman alam na nobyo niya pala yun kaya nagselo siya at sinugod ako. Wala naman po akong ginagawang masama, kaya naman ako ang kinampihan ng boyfriend niya. Dahil doon, naghiwalay sila at lagi na akong pinariringgan ng babae. Ayoko po ng ganun, Paula and Popoy, kaya naman pinapatulan ko siya. Hanggang sa nagkapisikalan at nagsabunutan kaming dalawa roon. Pinag-ayos po kami. Tumigil naman din siya. Pero dun na rin nagsimula ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa akin. At napansin yun ng isa sa matandang palaging bumibili sa akin ng plastic cups. Bakit nangangayayat kaya, Tane? Ang lusog mo pa nung nakaraan, ha? Hindi ko nga rin po alam eh. Medyo wala po kasi akong ganang kumain nitong mga nakaraang linggo. Kahit masarap naman yung pagkain, ayaw tanggapin ng sikmura ko eh. At saka isinusuka ko lang din po. Baka na ba talaga nagpapapayat ka? Ay, nako, hindi magandang ganyan ang payat na katawan. Baka konting hangin lang, liparik ka na. Hindi po ako nagpapapayat. Tsaka ang sarap po kayong kumain. Eh yun lang, hindi ko lang po alam kung anong nangyayari. Magpatingin ka kagad sa doktor o kaya naman sa albularyo kung wala kang pera. Yung asawa ko, albularya yun. Kung gusto mo, ipapatingin kita sa kanya. Ay, hindi na po muna siguro. Magtatanong na lang po muna ako sa nanay ko. Eh, sakitin po kasi talaga ako eh. Ay, ganun ba? O sige, basta kapag nagbago ang isip mo, magsabi ka lang. O siya, dito na ako. Baka naghihintay na rin yung misis ko. Hindi ko pinansin ang mga nararamdaman ko. Akala ko kasi normal lang. Pero sa paglipas ng mga araw, mas lumalala siya. Hindi na ako makakain. Nag-iba ang panlasa ko at pakiramdam ko palagi, pagod na pagod ako kahit wala naman ako masyadong ginagawa. Nangangatal din ang mga kamay at binti ko. Dahilan para mahirapan akong lumakad. Oh, huwag mo sabihin wala ka na namang gana. Aba, tingnan mo nga ang nangyayari sa katawan mo. Ang payat-payat mo na. Sinabi na kasi sa'yo huwag ka nang magtrabaho at sakitin ka, Carla. Kaya ko namang mag-provide ng para sa ating dalawa. Eh, hindi ko nga po alam kung bakit eh. Lasang alikabok kasi yung mga pagkain. Eh hindi ko po siya matagalan. Kapag pinilit ko lunukin, isusuka ko lang naman din po agad eh. Ano ba naman kasing nangyayari sa'yo? Hindi ko na alam ang gagawin. O eto, uminom ka na nga muna nitong tubig. Ayoko rin po ng tubig. Lasang kalawang. Ay nako, paanong lasang kalawang? Pinakukuluan ko pa nga ang mga inumin natin. Hindi kaya nag-iinarte ka lang. Hindi po ma. Kilala niyo ako. Kahit anong pagkain yung ihain niyo sa akin, kakainin ko naman eh. Pero ngayon po kasi, parang may kumakalkal sa loob ng tiyan ko.
Hanggang sa lalamunan kasi nararamdaman ko siya gumagapang at humahagod. Ano pa yung iba mong nararamdaman? Para din pong tinutusok ng kalayom ang loob ng balat ko kaya nangangatalang kamay at binti ko. Sige, hayaan mo. Ipatitingin kita sa doktor ha. Magpahinga ka na lang muna ngayon at huwag ka na munang magtinda sa palengke. Hindi ko makakalimutan ang mga nangyari sa akin noon. Akala ko kasi wala na akong ibang mararamdaman bukod doon. Pinipilit ko na lang din ang sarili kong kumain. Lumipas ang mga araw, mas lumalala ako. Kinakalkal ako ng matinding ubo. Si Mama hindi na makapasok sa trabaho dahil sa akin. Ay, ito, inumin mo na muna tong salabat. Baka makiginhawa kahit papano. Hindi ka na pinapatulog ng ubo mo. Salamat, Ma. Sinubukan kong uminom, pero iba ang amoy nun para sa akin. Hindi siya amoy luya, kundi amoy dugo. Amoy malansa at nabubulok na karne. Umiikot ang paningin ko. Kinailangan ko pang takpan ang ilong ko para makainom kahit konti. Pero wala pa ring nangyari. Hinang-hina na ako hanggang sa sumuka ako ng likido. Pero may bumara sa lalamunan ko. Ma, hindi ko na kaya. Ayoko lang kahit ano. May bumabara sa lalamunan ko. Subukan mo pa kahit isang beses, anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko talaga. Walang ibang makakatulong sa atin. Sa isa pang subok ko uminom, doon ko na tuluyang naisuka ang nasa loob ng lalamunan ko. Isang kumpul ng buhok na may kasamang malapot at maitim na likido. Ay nako, Diyos ko! Ano yan, anak? Bakit ka subukan ng buhok? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung saan galing to, Ma. Ayoko nito. Ayoko. Ano gagawin natin? Sabi ni Lolo Tirso, pwede raw akong matulungan ng asawa niya. Albularya daw ang asawa niya. Hindi, Carla. Hindi kita dadalhin sa ganon. Sa doktor kita dadalhin. Dinala nga ako ni Mama sa ospital noon. Pero katakatakang wala silang nakitang sakit sa akin sa kabila ng panghihina ko. Wala rin silang naibigay na eksplenasyon kung bakit ako sumuka ng buhok at itim na likido. Wala nang nagawa si Mama nang pauwiin kami ng doktor. Pakiramdam ko ng mga panahong yon, mamamatay na ako at hindi pa pala yun ang pinakamasahol. Kahit wala na akong kinain, patuloy pa rin akong naduduwal. Parang gusto ko nang isuka pati ang sariling lamang loob. Sumisikip ang sikmura ko, tumitigas ang tiyan at sa bawat pagdaing ko, parang may gumagalaw sa loob. Hindi laman, kundi buhay na bagay. Hanggang sa muli akong sumuka, pero hindi na buhok ang lumabas. Buhay na uod, maputi, makintab, gumagapang sa laway. Sunod-sunod silang lumabas mula sa lalamunan ko. Kasabay ng itim na likidong amoy bulok na kahoy. Hindi lang uod, may ipis at iba pang insektong lumilipad. Diyos ko, Carla, anak ko. Gusto kong sumagot pero wala na akong boses. Ang lalamunan ko tila binarahan ng tubo sa sakit. Ang mata ko nanlalabo na. At sa gitna ng lahat ng yon, alam kong may mas malalim pang gumagalaw sa katawan ko at hindi yon kayang lunasan ng ospital. Wala na akong pagpipilian.
Dadalhin na kita sa albularya. May malay pa naman ako sa mga nangyayari sa paligid noon. 9:00 ng gabi, nakahiga ako sa mahabang kawayang upuan sa sala. Abala si Mama sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin. Biglang may malakas na lumagabog. Ano yun, anak? Narinig mo ba yun? Sa labas po, Ma. Rita? Rita, alam kong nandyan ka. Ikaw po yata ang hinahanap, Ma. Sino naman kaya yun? Rita, lumabas ka dyan! Hindi ko na sinilip sa maliit na bintana kung sino ang nasa labas dahil hindi ko na kayang bumangon. Bukod sa nararamdaman, pakiramdam ko laging may nakatingin sa akin at mas nararamdaman ko siya sa tuwing pipikit ako. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa akin. At may isang beses pa noon na sinabi ko na lang sa Panginoon na kunin niya na ako dahil ayaw ko nang mahirapan. Nakapikit ako pero naririnig ko si Mama at ang kausap niya. Hanggang kailan mo itatago ang batang yan? Alam mong matindi ang galit ni na ina at ama sa'yo nang dahil sa ginawa mo. Tapos bumalik ka at kasama mo pa yan? Sa tingin mo, anong mangyayari dyan, ha? Wala kayong pakialam sa buhay namin ng anak ko. Huwag niyo kaming guguluhin dahil hindi naman namin kayo ginugulo. Naging tanga ka na ba talaga sa paglipas ng panahon? Pasalamat ka nga at hindi ko ginalaw yan. Kahit may pagkakataon na ako at abot kamay ko na yan. Pwede ba, Lorna? Wala akong oras sa'yo ngayon. Kailangan ko madala sa manggagamot ang anak ko. Hindi mo ba naiisip na baka yan na ang parusa sa'yo sa kataksilang ginawa mo? Hudas ka kasi. Ang sarap ng buhay natin. Pero ano, pinili mong maging tanga. Dahil dyan sa lintik mong awa. Wala akong pakialam kung ito ang karma ko sa pagtalikod. Pero lahat, gagawin ko para sa anak ko. Kahit burahin ko pa ang lahat sa isip ko kung saan ako nanggaling para sa kanya. Lahat, Lorna. Lahat. Matagal ko nang kayong binura sa alaala ko at hinding-hindi na ako babalik sa inyo. Wala ka talagang utang na loob. Muli akong sumuka ng hindi kaaya-ayang insekto. Nung mga oras na yun, pakiramdam ko talaga hanggang doon na lang ako. Tumigil sila sa pagsisigawan, pero kakaibang ingay ang mga narinig ko. Tila 2 taong nagpapambuno. Hayop ka talaga, Rita! Babalikan kita! Hindi matatapos ang gabi na to ng payapa. Babalik kami! Babalikan ka namin lahat, traidor ka! Bigla na lang nanahimik at pumasok ulit si Mama. Duguan ang braso dahil sa isang mahabang kalmot. Tara na, anak. Dadalhin na kita sa albularyo. Paano po ang braso niyo? Huwag mo nang intindihin yan. Basta ang mahalaga madala kita sa pwedeng gumamot sa'yo. Kailangan din nating malaman kung sino o may kagagawan yan. At oras na malaman ko, pagbabayarin ko siya. Pagbabayarin ko siya ng doble sa sakit na ibinigay niya sa'yo. Yung biyana ni Mang Rene, albularyo daw po yun. Alam ko, anak. Sa kanya kita dadalhin at alam kong hindi siya makakatanggi sa'yo. Basta kung ano man ang mangyari ngayong gabi at kung ano man ang mga malalaman mo, tandaan mo, mahal na mahal kita. Ikaw ang dahilan kung bakit pinili ko ang mas madaling buhay kaysa sa komplikado. Mahal na mahal kita, Carla. At lahat ay gagawin ko para sa'yo. Ano po bang sinasabi mo dyan, Ma? Ay, wala. Halika na. Aakayin kita. Aswang Radio. Naku, Pao! Gusto ko munang i-pause! Ay, wala namang ganun dito. Paano yan? Di diretso na natin. Oo, wala kang choice.
pabigat na kasi ang mga eksena Eh kaya nga, yung puso ko nga, bilis na ng tibok tops eh. Text na talaga ako, nakakaloka. Hindi ko tuloy maintindihan yung nangyayari kay Carla. Oo. Kung inaaswang ba siya o binabarang? Uri yata ng aswang, 'di ba? Yung mga mambabarang at mangkukulam, boy. Hindi Oo, ba? oo. Kasi sa pagkakaalam ko, gumagamit din sila ng itim na mahika. Tama ba? Tama. Wow, black magic. Hindi ko sure ha, pero parang gano'n na nga, no? Oo. Kawawa naman si Carla. Pero dito ko rin napatunayan na mahal siya ni Maring Clarita. Oo, tsaka there's something doon sa message niya, no, na parang may marireveal. Parang gano'n, 'di ba? Oo. Pero naaawa ko eh. Kasi unconditional love yung meron si Clarita para sa anak niya in all fairness. At tama rin ba ako ng pagkakarinig? Alin? Yung kausap niya ay yung baliw na Lorna na minsan nang umarang kay Carla? Ah, yes. Oo, tama ka po. Hindi kaya siya yung may gawa ng nangyayari kay Sender? Oo. Tingin mo. Kasi 'di ba hinawakan niya tapos binulungan. Oo nga. No, ang creepy. Ang creepy talaga. So may possibility na siya nga talaga yung may gawa? Teka lang po ya, huwag ka dyan assuming. Kasi baka mamaya nakikinig sa atin si Lorna tapos Hoy naku. sabihin niya pinagbibintangan natin siya, lagot ka. Bala ka dyan. Pwede naman kasi. Pero sige na nga. Mhm. Ituloy na lang natin to. Yes. Kasi baka naghihimutok na rin yung mga listeners sa dami natin sinasabi. Yes, sure ako. At pati sila nag-aabang na rin. Aswang Radio. Hindi nakatakas sa akin ang pagpupunas niya ng luha. Walang kaabog-abog niya akong kinarga. Siguro dahil sa biglaang pagbagsak ng timbang ko, para niya na lang akong papel na buhat-buhat. Patawarin mo ko, anak. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Gusto lang naman kitang ilayo sa kapahamakan kaya ako nagawa yun. Pasensya na, pero pagkatapos ng lahat ng to, aaminin ko ng lahat na dapat mong malaman. Lahat ng ginawa ko ay dahil yun sa pagmamahal. Maintindihan mo sana ako, anak ko. Ano ba kasi dapat kong malaman, ma? Shh, huwag ka na munang magsalita, anak. Nahihirapan ka na. Nagawa ko pang abutin ang pisngi ni Mama para punasan ang mga luha niyang tuloy-tuloy sa pagbagsak. Hindi ko talaga maintindihan kung para saan ang pag-iyak niyang yun. Pero pakiramdam ko dahil yun sa mga posible kong malaman. Mabilis kaming nakarating sa tapat ng bahay ng albularyang unang bungad sa amin noon ay isang galit na mukha. Tumawag si Mama roon, desperada sa tulong. Tao po! Kaoreng! Tulong! Tulungan niyo ang anak ko! Bumukas ang mga ilaw. Ganon din ang pinto. Sino sila? Anong sadya? Nagulat ako nang lumabas doon ang matandang suki ko na si Lolo Tirso. Ibig sabihin ang asawang sinasabi niya ay ang biyanan din ni Mang Rene na albularya. Doon ko lang napagtanto, tunay nga sigurong maliit lang ang mundo. Teka, si Carla ba yan? Yung tendera na plastic sa palengke. Ay, siya nga ho. Tulungan niyo po kami. Binabarang siya. Sandali, tatawagin ko si Oreng. Naiwan kami sa labas ni Mama. Maya-maya bumalik siya kasama ang asawang albularya. Galit na galit nang tumingin sa amin. Tulad kung paano niya kami tiningnan nung una. Hindi ko tutulungan yan. Bakit ko tutulungan yung mga aswang na yan? Magsilayas kayo! Mamatay na ang isang yan kung mamamatay. Bahala kayo! Nakikiusap mo ako sa inyo. Tulungan niyo na ang anak ko. Baka hindi niya nakayanin ang barang at mamatay siya. Pwede maganda nang mabawasan ng mga yan. Hindi pwede mawala ang anak ko. Hindi ko kakayanin to. Nilulok ko na lahat para na makahingi ako ng tulong sa inyo. Hindi ko na alam kung kanino pa kami hihingi ng tulong.
Ikaw na lang ang sagot dito. Anong nangyayari? Carla, ba't ka nagkakaganyan? Pare, tulungan mo na. Hindi ko tutulungan ang mga aswang na yan, ha. May gawa kung bakit nawala sa akin ang anak ko, pati na ang apo ko. Kaya magdusa sila sa parusa ng Panginoon sa kanila. Oo, inaamin ko. Aswang ako. Pero hindi aswang ang anak ko. Hindi ko siya katulad. Nangangamakaawan ako. Iligtas niyo siya sa barang. Aswang ka pero ang anak mo hindi. Huwag mo nga kaming niloloko. Totoo ang sinasabi ko. Dahil siya ang apo mo. Patay na ang apo ko. Pinatay niyo! Ayaw mo maniwala. Bakit hindi mo tingnan ang malaki niyang itim na balat sa likuran para mapatunayan na siya ang apo mo? Nangihina man, nagawa ko pa rin maintindihan ang lahat. Napatingin na lang ako kay mama na umiiyak pagkatapos sabihin ng mga bagay na hindi ko akalaing maririnig ko sa buong buhay ko. Hindi ko siya tunay na ina. At ang pinaka nakagigimbal, isa siyang aswang. Tulungan niyo na muna siya. Bago ko sabihin ang lahat ng katotohanan. Maniwala kayo sa akin. Siya ang nawawala niyong apo. Kaya nga walang nakitang bangkay ng sanggol sa tabi ng anak niyo. Sa oras na malaman kung ginuguyo mo ako, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Siya ang anak ko. Si Jessa. Posible rin eh. Manahimik ka muna kayo. Hindi pa natin napatutunayan. Pumasok kayo sa loob. Matindi ang paghagulhol ni Mama. Pero ako, parang namanhid. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung mga oras na yun. Parang gusto ko na lang abutin ang kamay ng Panginoon at kunin niya na lang ako. Kasi parang hindi ko na talaga kakayanin ang sakit, pati na rin ang katotohanan na maririnig ko. Ihiga mo diyan sa papag. At gusto ko, habang ginagamot mo siya, isalaysay mo lahat kung paano napunta sa iyo ang apo ko. Opo, at gusto ko lang din sabihin na hindi ako ang tunay na kalaban dito. Saka na natin intindihin ang mga yan. Kailangan niya munang malunasan at kailangan din nating malaman kung sino may gawa nito sa kanya. Lahat sila'y nakatingin sa akin nang makahiga ako. Dinala mo sa ospital? Opo, Bakit hindi sa akin? dahil alam ko magagalit ka lang ulit at hindi mo kami tatanggapin. Ayoko pang umamin na siya ang apo niyo dahil ayaw kong kunin niyo siya sa akin. Ilang taon ko siyang nakasama ng kamilang dalawa. Itinuring ko siyang parang sarili kong anak at siya lang ang naging kasangga ko sa mundo. Ayaw kong bigla na lang siyang mawala sa piling ko. Pero nawalan na ako ng choice kundi lumapit sa'yo. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Sumusuka na siya ng mga insektong gumagapang at lumilipad. Kung sino man ang gumawa nito sa kanya, nararapat lang balikan ng barang. Triple at mas malala pa sa ginawa nila sa apo ko. Pinainom ako ni Lolo Tirso ng tubig na may langis. Kahit hindi ko gusto ang lasa, pinilit ko. Habang nagsisimula sila, doon na rin ikunento ni Mama ang tunay na nangyari. Higit 2 dekada na yun. Galit na galit ang mga magulang ko sa'yo. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang Kuya Buboy ko. Pinatay mo siya gamit ang buntot pagi mo. Dahil dun gumanti ang angkan namin. Gumanti kayo sa anak namin. Nung gabing yun, ang anak nyo ang naisip nilang gantihan para maranasan nyo kung gaano kasakit ang mawalan.
Alam mo sa sarili mo, kahit sino ang nasa posisyon ko, ganun ang gagawin sa kuya mo. Ang mga katulad niyong masasamang aswang, hindi dapat gumagalaw rito sa mundo. Pero para sa amin, ikaw ang masama nun, kaya pinatay nila si Gracia. Nandun ako, pero nung makita ko ang isang sanggol na malakas na umiiyak sa tabi niya, nakaramdam ako ng awa. Hindi ko maaatim na pati ang batang wala pang muwang ay papatayin din nila. Kaya kinuha ko siya at itinakbo. Simula nun, kinalimutan ko ang sarili kong lahi para palakin ang isang batang naging dahilan kung bakit ginusto ko maging tao at hindi aswang. Maniwala kayo sa akin, hindi ako masama. Salamat sa ginawa mo. Hindi ko akalain. Buhay pa pala ang anak ko. Hindi na makatarungang idamay pa nila ang bata. Kaya pinutol ko ng isang buhay lang ang makuha nila. Pero ngayon, nalaman nilang nandito ulit ako. Kaya gusto nilang gumanti sa pagtataksil ko at papatayin nila ang anak ko na hindi nila nagawang patayin noon. Hindi ako papayag. Kung ganyan ang balak nila, mabuti pang maubos kayong lahat. Aray! May gumagapang sa tiyan ko! Si Carla! Si Jessa! Ang apo ko! May buhay pa sa loob, kailangan mong mailabas. Doon na mas tumindi ang lahat para sa akin. Ni hindi ko na inintindi ang tunay kong katauhan. Napahawak na lang ako sa tiyan kong kitang-kita kong may bumubukol at gumagapang. Tila maraming galamay. Kita ko ang pagkataranta sa matandang albularya na lola ko pala. Kung ano-ano nang ginawa niya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang isang matinding pananakit. Biglang pumasok sa isip ko ang tinderang nakaaway ko sa palengke at naisigaw ko ang pangalan niya sa gitna ng pamimilipit. Vicky! Tama na! Ayoko na! Dunukin mo to! Inumin mo! Napilitan akong lagukin ang isang likidong isinaksak niya sa bunganga ko. Hanggang sa naisuka ko ang isang pugitang kasing laki ng kamao ko at ang mga galamay ay mahahaba. Tapos na, nailabas na niya ang itinanim sa kanya. Ngayon ibabalik natin sa kanya ang barang. Iyak nang iyak si mama sa tabi ko pagkatapos nun. Anak, patawad. Patawad sa lahat ng inilihim ko sa'yo. Ginawa ko lang yun para iligtas ka. Sana maintindihan mo ang mama. Naiintindihan ko po, Mama. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi po ako galit. Kumalma na ako. Niyakap nila ako isa-isa. Pare-parehas na umiiyak at naibsa ng kanilang matagal na pangungulila. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may panibagong unos na dumating para sa aming lahat. Lintek, nandyan na sila. Sino? Ang kanyang mga aswang. Isang malaking pagkakamali na lumapit sila ngayon sa atin. Dala-dala ko pa rin hanggang ngayon ang galit ko. Kaya pasensya na, Clarita. Sa kabila ng kabuti ang ginawa mo sa apo namin, uubusin ko ang mga kamag-anak mo. Hindi na dapat sila makapambiktima pa. Handa po ako sa lahat ng gagawin nyo at sa maaaring maging resulta nito. Kung kinakailangan nilang mamatay para sa kapayapaan ng bayan na to, gawin nyo na po at tutulong ako. Mama! Baka mapahamak ka! Handa akong isakripisyo ang buhay ko para sa kaligtasan mo, Carla. Lahat gagawin ng mama para sa'yo dahil mahal na mahal kita. Lagi mo yang tatandaan, ha? Kung ano man ang mangyari ngayong gabi,
Huwag mo nang alalahanin ang sakit. Alalahanin mo ang lahat na magagandang pinagsamahan natin. Mama! Ayoko po! Dito ka lang sa tabi ko! Hindi niya ako pinakinggan. Sumama siya kay Lola Oreng sa labas. Gusto kong bumangon at lumabas para pigilan sila pero wala pa akong sapat na lakas. Sumunod sa kanila si Lolo Tirso na may dalang langis at buntot pagi. Naiwan kami ni Tatay Rene. Yakap-yakap niya ako na para bang mawawala ulit ako at may kukuha sa akin. Hindi ko man sila nakikita pero naririnig ko sila. Aba! Talagang kumampi ka pa sa kanila, Rita? Wala ka talagang utang na loob sa sarili mong lahi. Matagal ko na kayong kinalimutan. Kailanman ay hindi ko ginusto ang ginagawa nyo. Hindi mo ginusto, pero kinakain mo ang mga inihahain namin noon. Ano bang tingin mo sa mga yon? Karne ng hayop? Aminin mo sa sarili mo minsan sa buhay mo, naging tulad ka namin. At kumain ka rin ng tao. Aswang ka, Rita, hindi ka tao. Nagbago na ako, Lorna. Tinalikuran ko na ang gawain ninyo. Hindi nyo na ako katulad. Ano naguhugas kamay ka? Kasama ka rin naman namin noong patayin natin ang anak ng albularyang yan. Ano? Itinakas mo lang ang apo nila, wala ka ng kasalanan? Hindi, sangkot ka pa rin dahil nandun ka at naroon ka habang sinasakmal namin si... Tumigil ka na! Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko! Demonyo ka, Judas ka! Kampo ng kadiliman! Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, Tanda. Pero tanggapin mo nang hindi mo na kami kayang galawin. Dahil sa paglipas ng panahon, mas lumakas kami habang ikaw unti-unting nanghihina. Dahil matanda ka na. Huwag mong minamaliit ang isang taong may gabay ng Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Diyos? Walang Diyos, uto-uto. Bakit kayo naniniwala at sumasamba sa isang bagay na hindi nyo naman nakikita? Sa amin kayo maniwala. Kami. Totoo kami. Tumigil ka na, Lorna! Lahat kayo magbabayad sa ginawa nyo sa anak ko. Hindi ko na masundan kung anong mga nangyari nung mga oras na yon. Punong-puno ng sigawan at tungal ng mga nilalang na hindi ko man nakikita pero alam kong mga aswang. Sumilip si Tatay Rene sa bintana. Nandiyan na ang mga tao. May mga dalang sulo. Susunugin natin sila. Lalo na ang mga natitirang aswang. Magbabayad kayo sa ginawa nyo. Babalikan ko kayong lahat. Ang mga tulad niyo, walang puwang sa mundong ibabaw! Natalo nila ang mga aswang. Pumasok ulit sila. Buhat-buhat si Mama na naghihingalo na at sumusuka na ng dugo dahil sa mga kalmot na natamo niya.
Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Muntik na akong mawala ng hininga sa mga nangyayari, Pao. Mabuti na lang okay ka pa. Hindi man lang tayo pinagpahinga ng story na to eh. Chill-chill pa nung una eh. Oo nga. Tapos biglang boom! Tuloy-tuloy na nakaka-tense yung mga nangyayari. Pero Poy, mali pala tayo ng bintang kay Lorna ha. Hindi pala siya yung nang barang. Yung insecure ang tindera pala sa palengke, Poy. Oy, pero masama pa rin siya ah. Dahil aswang siya. Pero kaano-ano niya si Mama Clarita? Eh di ba sabi ka mag-anak daw, Poy? Hindi mo narinig yon? Ay, oo nga Ano, pala. hindi ka nakikinig? Pero kasi Poy, di Nawala ba? ako dun, Gano'n ah. naman yata kasi yung tawag nila, di ba? Basta kalahi nilang aswang. Pero ang nakakatuwa, siya kasi pinili niyang maging tao para kay Carla. Sabi ko na nga ba eh, unconditional love talaga ang meron siya para sa anak niya. Tama ka dyan, Pao. At hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang buhay niya para sa anak niya. Naku Poy, dun talaga ako muntika ng maiyak kanini. Kasi kahit hindi niya talaga kadugo si Carla, in all fairness, yung pagmamahal niya, higit pa sa tunay na anak, kaya no? Kaya talagang hindi rin ako naniniwala sa blood is thicker than water. Sa case na to, mas naging matimbang ang hindi kaano-ano kesa sa sariling kadugo, di ba? Tsaka kahit sana ayaw lumapit ni Clarita sa matandang albularya, no? Kasi alam niya na palang may kasalanan siya doon. Tsaka malalaman ni Carla ang totoo. Yun kasi yun po eh. Ginawa niya pa rin para lang talaga maisalba si Carla. Well, sa totoo lang, ang daming aral ng story na to. Hindi tuloy ako makapag-joke. Ay, hindi pwede yun. Dapat nagjo-joke ka. Sige nga, Poy. Magbigay ka nga ng mga natutunan mo dito. Well, natutunan ko mag-English. Ay, ang bongga mo naman. Seriously, natutunan ko na huwag kang matakot maging kakaiba. Tulad ni Clarita. Kung saan ka mapapabuti at alam mong mas tama para sa'yo, yun ang piliin mo. Ako naman, Poy, ang natutunan ko rito ha, huwag kang magalit agad. Yung huwag kang magalit agad kung may inililihim or itinatago man sa'yo ang isang taong mahalaga sa'yo. Kung para naman yun iligtas ka at ilayo ka sa kapahamakan. Alam naman nating darating din ang panahon kung kailan tama at oras na talaga, sasabihin din nila ang totoo. And oo, valid naman na masaktan tayo na may sinikreto sa atin pero intindihin din natin kung saan sila nanggagaling at bakit nila yun nagawa. Ang haba, Pao. Oo, dapat may explanation. At dahil dyan, ang mga listeners na lang ang bahalang sumagot sa mga tanong ni Carla sa dulo. Sagutin nyo ang tanong niya ha. Pati kami magbabasa sa comment, di ba, Poy? Oo. Sumagot ka dyan. Hanggang dito na lang din po kami ni Popoy. Hanggang sa susunod pong kwento na pagsasaluhan natin. Maraming salamat sa pagtambay at pakikinig. Aswang Radio.